Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng 3 gang convenience outlet, 1 single switch at saka isang bulb. Sana po tapusin nyo ang demonstration na ito, lalong-lalo na doon sa mga baguhan o beginners kung paano mag-wiring connection ng 3 gang convenience outlets, isang single switch at saka isang bulb. Ngayon po, ito po yung ating diagram. Ngayon po, mag-intro po muna tayo. Ito po yung ating diagram. Ito po yung line 1. Ito po yung ating line 2. Ang breaker po na ating gagamitin ngayon ay 20 amperes at ang wire na gagamitin din natin ay number 12 AWG or 3.5 mm squared kasi po mayroon po tayong convenience outlet. Kung ilaw lang po ang gagamitin natin ay yung number 14, kaya lang hindi pwede kasi mayroon po tayong convenience outlet. Kaya ang gagamitin natin, inulit ko, 20 amperes na breaker at saka number 12 or 3.5 mm squared na wire. Ito po yung line 1. Diretso po yan dito sa ating single switch, dito sa isang butas. Yung line 2 po natin, ito, nakaparallel lang po yung isang bulb. Diretso po yan doon sa ating 3 gang convenience outlet, dito po sa isang butas sa unang outlet po. Ngayon, nag-jumper po ako para masuplayan po yung dalawang outlet. Dalawang jumper po ito para sa ating line 2 at dito sa ating line 1, nag-jumper din po ako para sa ating line 1 para masuplayan yung ating dalawang convenience outlet. Yung line 1, ito, dito sa isang butas. Ngayon, naglagay ako ng isang wire. Nakakonect siya dito sa isang butas para sa ating line 1, papunta doon sa ating 3 gang convenience outlet para masuplayan po siya ng ating line 1. Yung return naman po ng ating bulb, diretso na yan sa ating switch. Kasi kung mahaba ang wire, hindi na tayo mag-splice dito sa ating junction box. Didiretso na lang natin yan sa ating switch kasi wala naman itong ibang tatakbuhan kundi papuntang switch yung ating return sa ilaw. Yan po yung ating diagram. Sana po i-screenshot nyo, lalong-lalo na doon sa ating mga beginners. Ngayon po, alisin ko muna ito para makapag-umpisa na po tayo. Ngayon, ang unahin natin yung line 2 para madali masundan. Ito po yung ating line 1 at saka line 2. So, dalawang wire po ito. Lagay ko na po yung ating line 1. Yan. Ito po, diretso po ito dito sa ating 3 gang convenience outlet kasi dito po natin ilalagay yung ating 3 gang convenience outlet. Yan na po. At ito naman pong line 1 natin, diretso din dito sa ating switch, single switch. Ngayon, ito na po yung line 2, yung papunta doon sa ating 3 gang switch ito. At ito naman yung ating galing sa borilya. At ito naman po yung ating para sa ating supply. Itong tatlong ito, pagsama-samahin lang natin para magkaroon po siya ng supply.
Ako po binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Ngayon, paglagay naman ng electrical tape, kung ano kakapal ng insulation ng wire, ganun din ang kakapal ang inyong ilalagay pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay. Yan. Yan na po yung ating line to. At itong return na ito, sa ating galing dito sa ating valve, ididiretso na yan sa ating switch. Yan. At ito pong line 1, ididiretso na rin natin dito sa ating switch. Yan. Ito na po. 3 pong wire ito. Yan. Para sa ating switch. Ito po yung ating single switch. Yung ating line 1 dito po sa may off portion lalagay. Ito po yung line 1. Lalagay ko na po. Ito po yung ating supply para doon sa ating trigang convenience outlet. Dito rin po sa may katabi ng ating line 1. Yan. Para magkaroon po siya ng supply. At yung return po, galing dito ito. Dito naman po ilalagay sa ating sa taas. Dito sa may on portion, yung return. Dito. Yan. Yan na po yung ating connection. Ito po yung ating trigang outlet, convenience outlet. Ito pong mahaba ang butas, dito po natin ilalagay yung line 2, o di kaya neutral. Yung maliit po ang butas, yung maikli, dito po natin ilalagay yung line 1, o di kaya light. Ngayon, magja-jumper po tayo. Kailangan natin mag-jumper para masuplayan po yung ating mga outlet. Ito po, galing dito sa para sa ating line 1, isang butas dito sa unang outlet, papunta po doon sa pangalawang convenience outlet dito sa pangalawang butas. Po. Yan na po. Ngayon, yung ating pangalawa, galing dito sa unang butas ng pangalawa nating outlet. Yan. Papunta doon sa unang butas ng pangatlong convenience outlet. Yan. Pag matigas, gumamit kayo ng pliers. Yan. Dapat wala pong nakalabas na copper dito sa butas ng outlet. Ngayon, dito naman po sa ating line to, lalagyan din natin ng jumper. Parehas lang, papunta doon sa pangalawang outlet natin. Yan. At yung pangalawa nating jumper dito naman sa unang butas ng pangalawang convenience outlet, papunta dyan sa pangatlong outlet sa unang butas. Yan. Pag matigas, gumamit kayo ng pliers. Yan.
walang nakalabas na copper dito sa ating convenience outlet. Ito na po. Ngayon, ilalagay ko na po dito. Ito po yung ating line 1. Dito po natin ilalagay sa ating unang butas para sa ating line 1. Yan. At ito naman po yung line 2. Dito naman po sa unang butas para sa ating line 2. Pwede natin ilagay dito sa tabi ng ating line 1. Pwede rin dito. Lagay na lang natin dito sa kabila. Yan. Ganyan na po yung wiring connection. Itong yellow wire, ito na po siya. Ito po. Galing sa ating line 1. Dito, galing sa ating line 1, papunta po doon sa ating trigang convenience outlet. Kasi itong dalawang butas na ito, may continuity naman po ito. Parehas naman dito sa taas. May continuity naman po. Yan. Ito na po. Ngayon, ipipix ko lang. Yan, pantay lang. Yan. Lagay natin yung takip. Dito naman po sa ating trigang convenience outlet, ipix ko lang. Yan, pantay lang. Lagay natin yung takip. Yan. Tapos na tayo sa ating pag-wiring. Kailangan natin mag-short circuit test. Mahalaga yun kasi para malaman natin kung may mali ba sa ating connection. Pag natapos tayo mag-wiring, mahalaga po nga mag-short circuit tayo para malaman natin kung okay ba yung ating wiring connection. Ngayon, ibabasir lang natin. Pag nilagay ko po dito sa ating line 1 at saka line 2, pag bumasir po siya, ibig sabihin may mali sa ating ginawa. Nalagay ko na po. Ito po. Nalagay na po, hindi po bumasir. Short ko lang. Yan. Functional naman yung digital natin. Nalagay ko na rin po. Hindi po siya nagbasir. Ibig sabihin, goods po yung ating connection. Ngayon, ito po yung ating breaker, 20 amperes. Pwede na natin i-terminate dito dahil okay naman po yung ating connection. Ito po yung line to. Higpitan lang po. At ito naman po yung line 1. At ito po, palagi pong dapat naka-off. Ngayon po, susukatin natin kung ang ating digital tester kung mayroon bang voltahe na pumapasok dito galing sa ating service entrance. Isilik lang sa volts at isit sa AC. Yan. Nakasilik na sa volt, nakasit sa AC. Ngayon, susukatin natin kung mayroon bang pumapasok na kuryente dito sa ating breaker galing sa service entrance. Ito po yung line side natin. Lagay ko na po. Yan. Mayroon pong 225.6. Yun ko po. Sukatin naman natin dito sa ating load side kung mayroon din dumadaloy dito na kuryente sa ating breaker. Ito po yung ating load side. Sukatin ko na po. Yan.
225.2.3 volts. Mayroon na po tayong supply. Ngayon, lalagay ko lang yung bulb. Pag nagwa-wiring kayo, dapat naka-rubber gloves po kayo para safety first po tayo. Ngayon, naka-on na po yung ating breaker. Susubukan na po natin kung gagana ba yung ating ginawa. Ito, yung una kong ginawa, pag naka-switch on lang po siya, saka lang nagkakaroon yung convenience outlet natin ng supply. Pag naka-off po siya, wala pong supply yung una kong dinemo. Ngayon, kahit naka-off ito, mayroon pong supply itong ating convenience outlet. Sukatin natin kung talagang mayroon pong power kahit naka-off po yung ating switch. Kasi yung una kong ginawa, pag naka-off siya, wala pong supply yung ating convenience outlet. Pag naka-on lang po yung mayroon supply yung ating outlet, yung una kong dinemo. Ngayon, sukatin natin, naka-off yung ating switch. Sukatin natin kung mayroon bang supply ito. Naka-select na sa AC, kasit sa volts. Sukatin ko na po. Yan. 224.5.4. Dito sa pangalawa, ganun din, parehas lang. Pangatlo, parehas lang. Ngayon, subukan na po natin kung iilaw po ba ito. Ganun ko na po. Yan. At dito, may socket bulb po ako. Lalagay ko na po. Yan. Dito. Yan. Dito sa gitna. Yan. Ngayon, hindi naman magkasya. Lagay ko lang dito sa pangatlo at dito din sa taas. Yan po. Yung una kong ginawa, pag naka-on lang siya, mayroon supply yung convenience outlet. Dito kahit i-off ko, mayroon po siyang supply. Dahil base sa ating diagram, ito po, yung line 1, diretso po dito, at yung supply po, nakakunik po sa isang butas, papunta po doon sa outlet natin. Dito po sa may off portion. Yung una kong dinemo, dito po ako naglagay ng supply papunta doon sa convenience outlet, dito sa isang butas sa may on ng ating single switch. Kaya pag inon lang, siya nagkakaroon ng supply. Dito ngayon, kahit naka-on, naka-off, mayroon pong supply yung ating convenience outlet. Yan po ang pagkakaiba ng yung una kong dinemo at saka ngayon. Ito po. Ito po natin dito sa ating breaker. Yan. Nag-off po sila lahat. On ko po. I-off ko po. I-off ko na rin po yung ating breaker para mag-off po yung ating ilaw doon sa convenience outlet. Diyan po, isasaksak natin yung ating mga appliances, yung maliliit lang po na load. Hindi pwede dito yung malalaking load. Yung maliliit lang po. I-off ko na po. Yan. Hanggang dito na lang po. Sana po tinapos nyo ang demonstration na ito para napulutan nyo ng kaunting kaalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners, kung paano mag-wiring connection ng 3-gang
convenience outlet, 1 single switch at saka isang bulb. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo sa ating munting channel. At doon po sa nag-subscribe na, maraming salamat po. Yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Marami na po akong in-upload, panoorin na lang po ninyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you.